Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo lahat. At sumairin. Mga minamahal na kaibigan, pinagdiriwang po natin ang kapestahan ng Jesus Nazareno. Kaya nga po sa pagdiriwang na ito, hilingin natin sa ating Panginoong Kristo, na nawa tayo ay pagkalooban niya ng biyayang kinakailangan natin sa tulong ng awa ng mapagmahal niyang pagkalinga sa atin. At upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin ang ating mga nagawang pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga banal at sa lahat ng na ako'y panalangin sa Panginoon nating ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa aming pagpaparangal sa ngalan ni Jesus. Kami mga nagkamit ng kanyang matamis na pagmamahal sa sanlibutan, ay bigyan mo ng puspos ng kaligayahan sa kalangitan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan.
Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, matapos kumain sa Silo, malungkot na nagtindig si Ana at nanalangin sa templo. Nagkataong nakaupo sa may pintuan ng templo si saserdoteng Eli. Buong pait na lumuluha si Ana at taimtim na nanalangin sa Panginoon. Ganito ang kanyang panalangin: Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung diringgin ninyo ang inyong abang alipin at inyong kahahabagan, kung hindi ninyo ako pababayaan, bagkus ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo habang siya ay nabubuhay. Hindi ko ipapuputol ang kanyang buhok. Habang nananalangin si Ana, pinagmamasdan siya ni Eli. Kumikibot ang kanyang mga labi, ngunit hindi naririnig ang kanyang tinig, sapagkat siya'y nananalangin lamang sa sarili. Dahil dito, inakala ni Eli na siya'y lasing, kaya lumapit ito at sinabi, "Tama na yan, umuwi ka muna. Matulog ka para mawala ang pagkalasing mo." "Hindi po ako lasing," sagot ni Ana. "Ni hindi po ako tumitikim ng alak. Ako po'y aping-api at idinudlog ko lamang sa Panginoon ang aking kalagayan. Huwag po ninyong ipalagay na napakababa ng pagkababae ng inyong alipin. Inihihinga ko po lamang ang aking damdamin." Dahil dito sinabi ni Eli, "Magpatuloy kang mapayapa at naway ipagkaloob ng Diyos ng Israel ang iyong hinihingi." Sumagot si Ana, "Magkatotoo po sana ang inyong magandang hangarin para sa akin." Pagkasabi niyon, nagtindig siya at kumain. Wala na ang bigat ng kanyang kalooban. Kinabukasan, maagang-maaga silang sumamba sa Panginoon at umuwi sa Rama pagkatapos. Sinipingan ni Elkana si Ana at dininig ng Panginoon ang dalangin nito. Naglihi siya at dumating ang araw na siya'y nagsilang ng isang sanggol na lalaki. Samuel ang ipinangalan niya rito sapagkat ang sabi niya, "Siya'y kaloob sa akin ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Pinupuri ko kayo poon dahil sa kaloob mo ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Nagapi ninyo ang mga makapangyarihan at pinalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita, ang dating baog nagsilang ng mga anak, at ang maraming supling ay sa lungkot nasadlak. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Kayo poon ay may kapangyarihan, magbigay o bumawi ng buhay. Maaari ninyo kaming patayin, maaari ring buhayin, maaari ninyo kaming payamanin o paghirapin, maaari ring ibaba o itaas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Mapadadakila ninyo kahit ang pinakaaba, mahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maiyahanin ninyo sila sa mga maharlika
mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang dusta. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa lungsod ng Capernaum, sa araw ng pamamahinga, si Jesus ay pumasok sa sinagoga at nagturo ng ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila ng parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla naman pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inalihan ng masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa aming Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal mula sa Diyos." Ngunit inutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinagpangisay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw ng lumalabas. Nangilalas ang lahat, kaya't sila nagtanungan, "Ano ito? Bagong aral?" Nautusan niya pati ang masamang espiritu at sinunod naman siya, at mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po. Ngayon nga po ay ating po pinagdiriwang ang kapistahan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno, na kung saan ipinapakita sa atin ng ating Panginoong Jesucristo ay tunay na dakila dahil ipinaramdam niya sa atin ang pagmamahal niya sa atin. At ngayon din pong araw, sa liturhiyan ng simbahan, pinasisimulan po natin ang liturhiya ng karaniwan na panahon na kung saan natapos na po tayo sa pagdiriwang ng Pasko na pagsilang ng Panginoon kahapon sa pamagitan ng pagbibinyag, at ngayong araw ay pinasisimulan po natin ang liturhiya ng karaniwang panahon. At dito sa pagninilay sa karaniwang panahon, bumabalik po tayo sa ginawang kadakilaan ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang ministeryo publiko, na kung saan ipinapakita ang kanyang paglilingkod sa sambayanan, pagganap sa kanyang misyon na inatang sa kanya na kanyang Ama. Kaya nga sa ating pong natunghayang pagbasa, narinig po natin doon ang kadakilaan na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo nung siya'y nangaral doon sa loob ng templo. At marami po ang humanga sa kanya katalinuhan dahil nga sa kanyang taglay na tikas sa pagtuturo at makangaral sa mga tao. At hindi lamang iyan, ipinakita rin po doon sa kanyang ministeryo doon sa Ebanghelyo ang kanyang ginawang pagpapaalis ng mga demonyo, ang pagpapagaling niya sa mga may sakit, at higit sa lahat, ang pagpapatawad niya sa mga may kasalanan. Itong mga bagay nito ang nagbunsod sa ating Panginoon Jesucristo na tawaging dakila. Kaya nga mga minamahal na kaibigan, sa pagdiriwang po natin ng ating poong Nazareno, makikita rin po natin na lahat tayo ay may debosyon sa ating poong Nazareno. At ang ilan sa atin ay pumupunta pa sa Quiapo upang madampian lamang ang kanyang damit o ang paa ng poong Nazareno. Ito'y simbolo
na tayo bilang sambayanan ay nananalig sa kanyang ginagawang ministeryo nung siya'y nandito sa lupa. Ang ministeryo na iligtas tayong lahat, ang ministeryong tayo ay kalingain, at ang ministeryo na tayo ay mahalin. At we acknowledge lahat ng ginawa niya noon, kaya nga tayo bilang sambayanan ay namimintuho sa mahal na Nazareno, na alam natin kapag tayo ay lumapit sa Kanya, lahat ng ating mga panalangin ay Kanyang didinggin. Kapag tayo ay dumampi sa Kanyang mga damit, alam natin na ang ating mga minimiting kahilingan at mga sakit ay mapapagaling. Kaya nga po sa diwa ng pagninilay, mga minamahal na kaibigan, siguro hindi na po natin kailangan pang pumunta doon sa Quiapo upang mamintuho sa mahal na poong Nazareno. Pagkos sa ating mga puso, kapag bukas ang ating puso sa pananalig at pagmamahal sa ating Panginoong Kristo, siya na mismo ang magagawad sa atin ng pagpapala. Hindi na natin kailangan pa lumayo, bagkus nandito na mismo ang tunay na nagpapagaling sa atin, ang tunay na dapat nating sambahin. Kaya nga po sa misang ito, sa pagdiriwang natin ng poong Nazareno at sa pagsisimula po natin ng karaniwang panahon, sana isipin natin lahat na tayo bilang sambayanan may pananalig at tayo ay pinaglingkuran ng ating Panginoon Kristo dahil tayo ay Kanyang mahal. Kaya nga po sa misang ito, idalangin natin na nawa ipagkaloob sa atin ang biyayang kinakailangan natin, lalo tigit sana ang ating mga panalangin ay madala ng ating pong Nazareno sa Kanyang Amang nasa langit. Ang lahat po ay magsitayo. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagsasalita sa ating si Kristo na may walang hanggang kapangyarihan at mga himala na magpagaling o pagpapagaling sa pamamagitan niya. Manalangin tayo ng may matibay na paniniwala. Sa bawat tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway patuloy na ituro ang katotohanan ni Kristo at labanan ang mga kasamaan sa ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng daigdig, naway isulong ang kabutihan sa kani-kanyang gobyerno at maging maalab sa pagbabaklas ng kasamaan sa lipunan na kanilang sinumpaang paglingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway hindi manghinawa sa ating buhay pananalangin, upang hindi manaig sa ating buhay ang masamang espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway maging malaya sa kanilang mga pisikal at espiritual na paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway magtamasa ng maliwanag na bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, nagbubunyi kami sa yaman ng iyong pag-ibig sa amin. Pakatatagin mo ang iyong kapangyarihan sa amin at samahan mo kami sa landas ng aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan ni at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ngalan ni Jesus, tanggapin mo ang mga alay sa dambana, pakundangan sa kanyang pangako na anumang hilingin namin sa kanyang ngalan ay hindi mabibigo, sapagkat siya'y nabubuhay kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin, itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ni ko'y aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Noong huling hapunan, siya'y nakisalo sa kanyang mga alagad bilang alaala ng pagtubos na laging kasalukuyan at walang wakas. Siya ang maamong tupang tumubos sa tanan. Siya ang nag-alay ng lubos mong kinalulugdan. Sa huling hapunan kami nagsasalo upang ganap kaming mapalapit sa iyo. Sa pagkakaisa ng lahat ng tao na pawang nananalig sa daki ng pag-ibig mo. Sa pagsasalong ito kami iyong nililingap upang sa iyong anak kami makatulad. Kaya't kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal na mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob ng maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo nibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniari namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsalasalo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig
kay San ni Francisco na aming Papa, at Emel Rey na aming Obispo at ng Tanang Kabarian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sa limuring mabuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating mo lahat na makasalos sa iyong buhay na walang wakas, kay San na Mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kay San Jose na kanyang esposo, kay San ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-ugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubili, nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin na nakasdo. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ang lahat po ay magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, para mo ng awang pagbigyan kami mga nakinabang upang marapat naming maparangalan si Jesus na poong mahal, sapagat tanging siya lamang ang pinanikururan ng tanan. Sa kapagkakamit ng kaligtasan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ating banal na pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Padre Jesús Nazareno,